Kikilos ba ang China laban sa kasugalan sa Pilipinas? Masyadong talamak sa hilagang Myanmar ang maaktibidad ng electronic fraud labang sa China, kaya inatake ito ng gobyerno ng China. Tatlong mahahalagang miyembro ng pamilya Ming Xuechang na kumokontrol sa Crouching Tiger Villa ay naresto at ipinasa sa China. Samantala, ang padre de pamilya na si Ming Xuechang ay nagpakamatay dahil sa takot sa magiging kaparusahan. Ang tinaguriang 5 pangunahing pamilya na sumasakop sa rehiyon ng Kokang sa hilagang Myanmar ay nagmamadaling naglabas ng mga video ng pag-amin at pakiusap. Kabilang sa hilagang Myanmar at hilagang silangang Myanmar ang Kokang, Wastate at Mongla. Mula sa droga noong 1980s hanggang sa mga underground na casino noong 2000. Hanggang sa electronic fraud pagkatapos ng 2010, ang hilagang Myanmar ay palaging pugad ng mga illegal na gawain. Ayon sa CCTV News, merong hindi bababa sa 1,000 mga parke na pandaraya at higit pa sa 100,000 katao ang nakikibahagi sa electronic fraud araw-araw. Nagkaroon ng higit sa 460,000 kaso ng electronic fraud sa China sa taong 2022 lamang. At ang halagang nadaya ay lagpas sa 15 trillion pesos. Maraming mga Chino ang nalinlang sa hilagang Myanmar ng mga sindikato ng electronic fraud at napilitang makisali sa electronic fraud. Kakaranas sila ng torture, panggagahasa, pagkulong at iba pang mga paghihirap. Ang kanilang pamilya ay mangingikil para sa ransom mula sa 2.3 million hanggang 39 million pesos. Matapos matanggap ang ransom ay hindi pa rin palalayain ang mga biktima. Kung hindi, ibebenta sila muli sa iba pang mga parke ng electronic fraud. Nagkakaroon pa rin ng alingaw-ngaw ukol sa pagbenta ng organo ng mga tao. Mula noong 2009, ang 5 pangunahing pamilya ng Kokang ay naipagsabuatan sa puwersa ng gobyerno ng Myanmar. Pinatalsik ang Kokang Allied Forces ng hari ng Kokang na si Peng Chasheng at pinasok ng mga tropa ng gobyerno ng Myanmar. Ang mga pamilyang ito ay naging mga lokal na kinatawan ng pamahalaan ng Myanmar sa rehiyon. Sa makatuwid, ang gobyerno ng Myanmar ang tunay na tagapagtanggol na industriya ng electronic fraud. Kung ang mga biktima na nakatakas mula sa parke ng electronic fraud ay humingi ng tulong sa pulisya ng gobyerno ng Myanmar sa lansangan, ibabalik sila ng pulisya sa parke. Pinipilit ng pamahalaan ng China Myanmar na sugpuin ang industriya ng electronic fraud. Ang gobyerno ng Myanmar ay hayagang maatake at lihim na pinoprotektahan. Noong October 20, 2023, daan-daang mamamayang Chino ang natrap sa Crouching Tiger Villa ng pamilyang Ming. Pinalak ng pamilyang Ming na ilipat ang mga tauhang Chinong gumagawa ng electronic fraud. 4 na undercover ng pulis ng China ay nilibing ng buhay at humigit kumulang 70 hanggang 80 na mamamayang Chino ang ipinatay. Ang pangyayaring ito ay lubos na ikinagagalit ang pamahalaan ng China. Makalipas ang 1 linggo, ang natalong puwersa gerilya ng Kokang Allied Forces ay biglang nakatagpo ng mga malalaking halagang high-tech na kagamitang militar sa kagubatan at nagsimula ng counterattack na militar sa O Street. Bagamat nagpadala ang mga puwersa ng gobyerno ng Myanmar, natalo pa rin sila ng mga karaniwang armas na nakuhaan ng Kokang Allied Forces. Sa kritikal na sandali ng counterattack sa O Street, ang China Southern Power Grid Company ay naglabas din ng abiso. Nasira ang transmission line ng Kokang. Naputol ang kuryente sa pangunahing syudad ng O Street at naputol ang komunikasyon. Ang pamilyang Ming ay agad na nawasak at pamilyang Liu ay direktong sumuko sa Kokang Allied Forces. Ang mga pinuno ay nanunumpa ng aalisin ng electronic fraud, ngunit sila ay nasa listahan pa rin ng pulis ng China. Naglunsad ng mga operasyon ang iba pang tunay na controllers sa hilagang Myanmar upang matanggal ang industriya ng electronic fraud. Hanggat may nakita sila mga Chino, ibinabalik nila mga ito sa China. Isang ganting atake matapos na maubusan ng pasensya ang gobyerno ng China, ngunit sa katunayan, ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ng gobyerno ng China sa buong rehiyon ng ASEAN. Epektibong nalansag ng gobyerno ng China ang isang puwersang pampolitika sa rehiyon. Maaaring maging sanhi ng maraming bansa at puwersa sa ASEAN na muling pag-isipan ang kakayahan at determinasyon ng pamahalaang Chino na makialam sa mga insidenteng nauugnay sa China.